And then, gawa tayo ng nested do while. So, ang gagawin natin, magkakaroon lang tayo ng int choice. Okay? And then, meron tayong int number. Then, next, let's say for example, gawa tayo ng do ulit. So, again, declare yung do, opening and closing curly bracket, while, parenthesis, tapos yung condition yung mamaya, and then yung semicolon natin ngayon. So, ito na ngayon yung structure niya. So, unang gagalawin natin, yung sa loob ng do natin. So, ang gagawin nyo, magkakaroon lang tayo ng cout, and then, let's say, sabihin natin, number 1, enter number, /n for new line, and then semicolon. Then, magsi-cout tayo ulit. Ang number 2 naman natin, let's say exit. Then, /n, and then semicolon. And then, ang gagawin natin, magsiset tayo ng cout dito. So, sasabihin natin, enter your choice. Then, semicolon. Then, magsi-in tayo dito. Lalagay nyo lang yung choice natin dito. Then, semicolon. So, ito na yung first variable natin na choice para siya dito sa mga choices natin. Now, ang gagawin natin next is magkakaroon muna tayo ng if condition dito. So, if yung choice natin ay equal siya sa 1, which is yung enter number. So, opening and closing curly bracket. Gagawa ka ulit ng another do dito and then another while dito. So, ito na ngayon yung nested do while natin. So, ano ang ilalagay natin inside ng do natin? So, remember, meron kang variable na number. At ang first choice mo is to enter yung number. So, ang gagawin mo, cout, enter number. Okay? So, 0 to return. So, pag naglagay tayo ng 0, guys, ibabalik niya tayo dito sa enter number and exit natin. Then, semicolon. Then, magsi-in tayo dito. Kukunin natin si number. Then, semicolon. Now, let's say, kasi dalawa yung option. Mag-enter ka ng number or ilagay mo yung 0 para bumalik ka dito. So, let's say, for example, nag-enter tayo ng number. Hindi tayo nag-enter ng 0. Ano yung gagawin natin? So, magkakaroon ka ng if dito. So, if yung number mo is not equal siya sa 0, okay? Ang gagawin natin dito, magsi-cout tayo and sasabihin natin you entered. Then, papakita natin kung ano yung in-enter ng user natin. Then, mag-end line tayo dito. Okay, eto yan, yung mechanics. Sabi mo, enter number, 0 kung magre-return ka sa first do natin. And nag-enter ka ng mga numbers. So, ang gagawin niya lang, you enter number, kung ano yung number na in-enter mo. Let's say, for example, you enter dito 5. So, sasabihin niya dito, you enter 5. Ganun yung gagawin niya. Tapos, since under ka ng loop, naka-loop ngayon tayo, guys. Papa-enter niyo yung number na yon. Now, ano yung magiging condition naman natin dito? So, magiging condition nyo, same lang din, guys. If yung number ay hindi siya 0, ibalik mo ko dito. Okay? So, pag yung number naman nag-0 siya, magi-stop na to, magi-stop na rin to, ibabalik ka na niya dito. Okay? So, yun yung first if natin. So, nasa na? Ito yung closing ng if natin. So, dito naman, next is magkakaroon ka ng else if. So, sa else if mo, kukunin mo si choice, mag-equal into 2 ka. Kasi ito yung second option natin. So, sa second option natin, magsi-cout ka lang ng exiting. Then, /n, and then semicolon. Then, after nito, let's say, magkakaroon ka lang ng else. Ang problema kasi, you only have 2 choices. So, what if naglagay siya ng 3? So, ang gagawin nyo, pupunta tayo sa else para sabihin sa user natin na invalid choice ang ginawa niya.
Then after nun, sa while naman natin guys, syempre, gusto natin na bumalik siya dito. 'Di ba? So ang gagawin nyo, choice is not equal sa 2. Bakit 2? Kasi 2 yung exit natin. So, as long na hindi ka nag-enter ng 2, babalik ka dito. So, sir, paano pag nag-enter siya ng 3, wala ka naman choice? Doon papasok yung invalid choice mo. At since nasa loob ka ng do, i-loop ka niya paulit-ulit. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, i-run natin yung program. And then, after nito, let's say for example, 5. So, mapapansin nyo, invalid choice tayo dito. Okay? So, every time na wala sa choices, ang gagawin niya, i-invalid niya lang tayo. So, let's say for example, nag-1 tayo. O, lagay ka ng 5. O, you enter 5. And then, i-repeat niya yung enter number. Bakit? Yung enter number mo guys, ay under po siya ng do natin. So, as long na hindi ka nag-i-equal into 0, ipiprint niya lang yung you entered number na to at saka yung enter number. So, ganun yung nagiging mechanics niya. So, let's say 1 and then lagay tayo ng 6. So, you enter 6, enter number 9. So, pag nag-0 ka, dapat ibabalik ka niya dito. So, 0, eto yun. Babalik ka ulit sa choices na meron ka. Okay, bakit? Kasi ang pinag-usapan sa program, kapag ang number mo ay hindi siya equal sa 0, continuous. Pag nag-equal ka sa 0, i-return ka niya dito. Mag-i-stop kasi yung do while natin. And ibabalik ka niya automatic sa first do natin. So, pag nag-0 ka yan, enter number to exit. So, pag nag-2 tayo, mag-exit na yung program natin.